Yung lalaking pumasok sa bodega nila nung una, ay medyo bata-bata, nung lumabas, matanda na. Shock. LG! Someday I know that life will get better. Someday the pain will overcome. Don't be afraid that you might fail. Just keep on going. Florida Conspiracy. Isang Stephen Albert Miller na graduate ng Harvard University ang pag-uusapan natin. Kung i-google search mo, itong si Albert A. Miller, meron siyang credibility na magsasabing ang taong ito ay interesado for time travel feasibility. Si Stephen Albert Miller died July 20, 2018 according to online obituary. Then, nakita rin ng marami o ng iba na ito daw si Stephen Miller ay may kaibigan na nagngangalang Dr. Dominic Ragu. Isa sa mga post ni Dr. Dominic is a farewell post for his friend, which is si Stephen Miller. Exactly a year when Stephen Miller reported died, this post was posted July 20, 2017. So namatay si Stephen noong July 20, 2018. But sa post ni Dr. Dominic, here's the catch. The post of Dr. Dominic Ruget posted July 20, 2017. Nag-iwan si Stephen Miller ng mga katanungan sa kanyang lumang website about physical theories, including conscious transparency as well. Si Stephen ay merong property sa Florida at kilala talaga si Stephen Miller bilang isang tao na maraming katanungan sa time travel theory. Mula sa isang video na naging viral sa pag-aari ni Alex Sharp, isang house footage ang inilabas nagpapatukoy sa isang lalaki na pumasok sa isang property ni Alex Charles na suspicious looking. Inag-aralan niya, nakita niya yan through app, then nakita niya na may pumasok sa property niya. So, ang ginawa niya, tumawag siya ng pulis. Pagtawag niya ng pulis, after an hour, dumating yung pulis, ginalugad nila yung paligid ng bahay pero wala silang nakita. Sa video, makikita yung lalaki na pumasok sa loob ng property ni Alex is pumasok siya sa garden, dire-diretso papunta sa likod ng bahay, which is nandoon yung bodega. Bodega siya ng laundry area ni Alex. So pumasok siya ron at hindi na lumabas. Dumating yung pulis, ginalugan yung paligid, diretso doon sa bodega, wala rin sila nakita. After a day, or kinabukasan nun, nakabantay pa rin si Alex through the app kung saan nakikita niya yung surveillance camera ng bahay nila. Like in the middle of the morning, may lumabas from bodega. Isang lalaki naman na mas matanda or mas may edad kumpara sa lalaking pumasok kahapon doon sa bodega niya. At parang alam na nakasurveillance siya. Or alam na may kamerang nakatutok sa kanya. Dahil nakuha pang tumingin ni Lolo sa camera. At doon na pagtanto ni Alex, yung lalaking pumasok sa bodega nila nung una, ay medyo bata-bata, nung lumabas, matanda na. Isang TikToker na may pangalang Maddie Ice ang nag-review sa video ni Alex. And ito nga yung sinabi niya. Naniniwala siya na isa itong legitimate time travel video. Na-convince niya yung sarili niya. Una, akala niya hoax pa yung video, pero pinaulit-ulit niya itong panoorin at tinitigan yung lalaking pumasok na una, pati yung lalaking matandanan lumabas sa bodega ay isa lang. Kaya naman, pinag-aralan ni Maddie Ice Rans yung lalaki, kung sino man yung lalaki na to. At doon niya nalaman na ito pala ay si Stephen Albert Miller.
na may property nga sa Florida. May mga spekulasyon na baka isang promotional video lang yun nangyari. You know, marketing tactics or marketing strategy. Ang video na ibinato ay naglalaman ng istorya tungkol sa isang lalaki na pumasok sa isang bodega, paglabas matanda na. Which is nakakawig sa novel na ginawa ni Stephen King na may title na Fairy Tale. That's why maraming nag-iisip na baka isa lang itong promotional video stunt or marketing stunt. Ilang araw pa lumipas, naglabas ulit si Maddie Ice ng video discrediting himself in regards with his comment about the time travel video na ginawa niya noong una. Marami nagsasabi na baka napipressure siya ng government or baka may mga CIA na nakapaligid sa kanya na pwedeng pinag-iinitan na siya dahil isa nga siyang influencer from TikTok. So maraming naniniwala sa kanya. So nung diniscredit niya yung sarili niya, parang yung mga fans niya or mga followers niya ay medyo na-bothered sa nangyayari. May mga comment doon na nakalagay na mag-blink ka ng 2 beses kung kailangan mo ng tulong. Habang tumatagal ang usapan, umabot na sa mainstream yung viral video na yun at napag-usapan na sa isang sikat na TV show sa Amerika o sa US, ang TMZ. Hanggang sa ngayon, wala pa ring makakapagsabi kung totoo nga ba talaga ang video na inilabas ni Alex Charles in regards sa katauhan ni Stephen Miller na sinabi ni Maddie Ice tungkol sa time travel theories. Ikaw ba, sa tingin mo, naniniwala ka ba that the time travel conspiracy or time travel theory is totoo? Me, personal take ko sa video, ever since nung bata pa ako, parang gusto ko yung concept ng makapag-travel back in time where I can able to see and talk to myself in my younger version para masabi kung sino ka in the near future. Alam mo yun? Some kind of cheating na pwedeng mabago yung universe sa presence dahil bumalik ako sa time para makapaganda yung sarili ko. Pero I rather not to do it, lalo na ngayon kasi alam ko na yung magiging ako sa kasalukuyan and wala naman din ako pinagtisiwa sa mga pinagdaanan ko. So yeah, most likely baka itap ko na lang yung sarili ko sa balikat and sabihan siya na good job Wild, good job. Ikaw, ano ang masasabi mo or ano ang comment mo sa ganitong usapin in regards with time travel? Naniniwala ka ba na ang time travel ay possible? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik or pumunta in advance sa future mo, ano ang gagawin mo? Please like, comment, share, and subscribe. Para sa video natin na to, this is Wild, Peace, and Love. So when the police came in here, they went right here, they looked around, they didn't see anything. There's nowhere else that he could have gone. He came from this way, right here. So he walked around the side here, went to the shed there, and then the guy left coming out of here that way.